Kahit saan sa labas, may makikita kang umpukan. Sari-saring kwento, iba-ibang mga kwentuhan, kulitan, at nagkakasayahan. Iba talaga pag nagkasama-sama ang mga magkakakilala, magkakaibigan, at ang mga magpapamilya. Ngunit iba ang dating ng sama-samang magkakapatid kay Kristo. Sabi nga sa Psalms 133 verse 1, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." At ang sabi sa verse 3, "The Lord command the blessing." Doon sa lugar na yun, yun po yung sinabi. So dito mismo sa binasa nating talata ay kapag laging sama-sama ang magkakapatid sa church, ang dulot ay mabuti, napakasaya, at nakakalugod. So ang resulta nito, pagpapala mula sa Panginoon. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, "I am blessed and you are blessed," kasi narito tayong dalawa. Amen. Praise God. Now, sa Acts chapter 2 ay dito po ay sinasabi na ang mga mananampalataya ay nagkakatipon. At ang sabi sa verse 42, sila po ay lagi nananatili saan? Sa kanilang pagsama-sama bilang magkakapatid. Nais kong basahin. "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and prayers." So dito, na sinasabi rito na ang sikreto ng tagumpay ng ministry ay yung laging sama-sama. Hindi lang sila basta laging sama-sama, kundi nananatili sila na nagkakaisa. At ang sabi doon sa Psalms 133, from there, doon mismo sa laging pagsama-sama, sa pagkakaisa, ay ang pagpapala ng Panginoon. Purihin ang Panginoong Hesus. So ano ba ang fellowship? Sa Gregong salita, ito po ay tinawag na koinonia. Ito po yung pagbabahagi ng talento at ng kakayahan ng bawat isa. So bawat isa sa loob ng iglesia or ng church ay mayroong pong talento na binigay ng Panginoon, mayroong kakayahan. Ito yung mga natural abilities at ito yung mga abilidad pa na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa. Ano pa? Pagkakaisa. Pagkakaisa ng layunin at hangarin. Wala nang iba na kanilang tinatakbo kundi yung pagkakaisang layunin na pinigay ng Panginoon sa kanila and yung pakikisali. Bawat isa ay mayroong ministeryo o nakapaloob sa ministeryo katulad na lang sa Recon Ministry, sa dance ministry, sa care group, sa evangelism. Ito po yung pakikisali at pagbibigayan at pagtutulungan. So kumbaga dito ay wala pong inggitan, walang kanya-kanya rito. So itong koinonia, ito ay ugnayang samahan ng mga mananampalataya kay Kristo. So ang koinonia, ito ay kaloob ng banal na Espiritu Santo. Yan po ay mababasa sa Acts chapter 2 verse 1 up to 4. So itong koinonia o itong fellowship, ito po yung kumukonekta sa bawat mananampalataya sa Panginoong Jesucristo at kumukonekta sa isa't isa sa mga mananampalataya. Now, sa Philippians chapter 2 verse 1, "Therefore, if there is any consolation in Christ, if there is any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, and of one mind." Ito po yung sinalita ni Apostle Pablo. Now, itong mayroong salitang if dito, hindi po ito pagdududa, kundi ito po ay isang kastiyakan na mayroon tayo sa ating pag-isa sa Panginoong Jesucristo. In Christ, ibig sabihin ito po yung pagiging kaugnayan natin sa Panginoong Jesucristo. At sa ugnayang yun, ang dulot nito ay mayroon pong encouragement. Tayo po ay napapalakas, tayo po ay napapasigla. At nararanasan natin yung comfort ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung siyang ating na isa sa pamuhay at nadarama sa buhay natin bilang kasama o pagiging isa sa gawain ng Panginoon.
Again, yung poong layunin ng Panginoon Kristo sa ating pagkakaisa ay ito po yung mapainam pa natin ng higit pa yung ating ugnayan sa church na ating kinabibilangan at maging yung relasyon ng bawat mananampalataya. 1 John 1:3 says, "That which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ." So dito po, yung fellowship, yung pagsama-sama, ito ay spiritual na pakikipag-isa ng mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya napakahalaga ang fellowship. Again, umaattend po tayo sa fellowship, sa church. Ang una't higit sa lahat ay ito yung mayroon tayong ugnayan sa Panginoong Kristo. And number 2, ang ating pagsama-sama, bawat isa sa atin, ito po yung basihan ng tunay nating pagkakaisa o pagiging isa sa ating Panginoong Diyos Ama sa langit. So pagbutihin natin yung ating relasyon na ibinigay sa atin, sa ating Ama, sa magitan ng Panginoong Kristo, sa magitan ng pagkakaisa ng bawat mananampalataya. John chapter 15 verse 4 and 5, sabi ni Jesus, "Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing." No, dito po, it's all about relationship. Relationship ito with the vine and the branches. Sino ba itong vine na ito? Walang iba kundi ang tinutukoy ang Panginoong Kristo. At ang branches, ito ay ang mga mananampalataya. So dito mismo ay binibigyang diin yung lubos na pagtitiwala at pangangailangan natin nung ugnayan sa isa't isa, lalo na sa ating relasyon sa Panginoon Kristo, sapagkat ang isang sanga, ito po ay nakadepende sa puno. Kailangan po natin ang Panginoong Kristo para mapanatili yung ugnayan natin sa isa't isa, mapainam palalo. Katulad ng isang bata, siya ay nakadepende sa kanyang ama. Ganun po ang dapat na mangyari sa atin. Amen. Maging konektado tayo sa isa't isa. Bawat isa konektado sa isa't isa. Para sa ganon, yung pagpapala ng Panginoon, yung kanyang pangako, ay maranasan natin, mapa sa atin. 1 Corinthians chapter 12, verse 12, "For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan." So dito mismo ay mayroong pagkakaiba-iba sa katawan ng Panginoong Kristo. Ito ay sa itsura o ito sa katangian at sa mga ginagawa. Iba-iba. Iba-iba sa ministry. May iba sa recon, may iba sa na preacher, may iba sa ushering. Iba-iba. Pero sila ay kabahagi, bawat isa ay kabahagi sa katawan ng Panginoong Kristo. Bagamat iba-iba ang katangian, iba-iba ang gawain, gayunman bawat isa ay mayroong iisang layunin, mayroong iisang hangarin. At walang inggitan sa katawan, walang kanya-kanya, walang pagkapangkat-pangkat, walang pagkahati-hati, walang hindi pagkakasundo sa katawan. Mayroong pagkakaisa sa katawan, katulad ng kamay, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako paa, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi ikaw paa dahil hindi ako kamay, hindi kita kailangan, hindi po yon. Bawat isa kailangan natin. Ang katawan ng Panginoon Kristo ay binubuo ng maraming bahagi. At bawat bahagi ay kailangan. Kailangan ka, kailangan ako, lahat tayo ay kailangan sa isa't isa upang umunlad, gumanda ang gawain. So ang ating sama-sama, ang ating pagsali, ito po ay sa pamamagitan ng ministeryo na ating ginagawa, yung ating paglilingkod
sa ating ginagawa. Dito po tayo nagkakaroon ng ugnayan. So bawat isa sa atin ay mayroong tiyak na pakikipag-ugnayan sa isa't isa. 1 John chapter 1 verse 6 and 7, if we say, sabi rito ni John, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But, verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. So dito mismo, pag tayo kaisa niya, tayo ay dapat na lumalakad sa kaliwanagan. Tama yung ating pamumuhay. Tayo ay, pag sinasabi natin, tayo ay kaisa ng Panginoon Jesucristo, pero nabumuhay naman tayo ng taliwas sa Kanya, tayo po, sabi sa Biblia, tayo po ay nagsisinungaling. Dahil hindi po tayo namumuhay ayon sa katotohanan. At ang sabi dyan sa verse 7, kung tayo nga ay nagkakaisa, tayo po ay lumalakad sa kaliwanagan. At bunga noon, tayo po ay patuloy na nalilinis ng dugo ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. So yung ating pamumuhay sa kaliwanagan, ito po ay patunay na tayo ay may totoong ugnayan sa Diyos. Ito ay, ang bunga nito ay patuloy tayong nililinis, patuloy tayong binabago. Amen. Sa magitan ng ating ugnayan sa Panginoong Jesucristo. So, kailangan natin yung ugnayan natin sa isa't isa. Ibig sabihin nito ay accountable tayo sa isa't isa. Accountable ang bawat isa sa atin. Mayroong pananagutan tayo sa isa't isa. At mayroon tayong pananagutan sa Diyos. Amen. Bawat isa sa atin may pananagutan. Ano yung pananagutan ito? Ito po ay nakasulat sa Hebrews chapter 10 verse 25 na sinabi po dyan, not forsaking the assembling of ourselves together as in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Huwag kaligtaan, huwag limutin, huwag umabsent, huwag gumawa na ng mga dahilan ng pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Totoo naman na malapit na talagang dumating ang ating Panginoon. Nakikita na natin yan ngayon sa ating kapaligiran. So tandaan po natin, ang church ay hindi po ito isang gusali. At ang church ay hindi rin ito yung inaatinan mo. Hindi po yun, kundi ikaw, ako, tayo na mananampalataya, tayo po ay bahagi nitong church na ito na sinasabi rito sa talatang ito. At bilang kaisa, ikaw po ay tinawag ng Panginoon na magkaroon ng fellowship sa bawat mananampalataya, sa kapwa natin mananampalataya. Tinawag ka upang ikaw ay makisali sa ibang mga mananampalataya na gawin tuparin ang misyon ng Panginoon ng may pagkakaisa. Ano ito? Ito po yung ipalaganap, palawakin ang paghahari ng Diyos dito sa lupa bago siya dumating. Amen. So kailangan natin na maging committed church tayo, maging tapat tayo sa church na kung saan tayo inilagay ng Panginoong Jesucristo. Now again, ang church ay, ito po ay laging sama-sama sa iisang lugar. Ang mga Kristiyano ay kailangan ang isa't isa. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ng laging sama-sama. Kasi kung hindi tayo laging sama-sama, paano tayo makakapagbigay ng kalakasan? Paano tayo makakapagbigay ng inspirasyon sa iba? Kasi marami pong mga Kristiyano ngayon na iniisip nila na ang panonood ng YouTube preacher, yung mga nagpipreach sa YouTube, sa akala nila ay umaattend na sila ng church fellowship. Hindi po. Hindi sila tartunay na umaattend ng fellowship. Hindi talaga sila kasama sa worship activity ng church. Dahil sabi po dito, salita ng Panginoon dito, tayo po ay tinawag. Tinawag ng Diyos na tayo ay laging sama-sama nagkakaisa. Amen. So mahalaga po yung ating pagdalo sa fellowship, sa gawain.
every Sunday o anumang araw yung ating fellowship, napakahalaga po ito. Amen. Dahil dito natin napapatunayan na tayo nga talaga ay kaisa ng ating Panginoong Jesucristo at tayo ay nagkakaisa bilang magkakapatid sa Panginoong Jesucristo. Now, paano ba tayo maging tapat sa church? Kailangan po ay klaro yung ating prioridad. Ano ba yung prioridad sa atin na dapat naklaro? Okay, number 1, lahat naman tayo may cellphone, tama ba? So, tawagan, kumustahin yung mga kapatiran. Kahit na once a week lang, kailangan po silang matawagan upang sila ay mapalakas. Pangalawa, puntahan. Kung hindi na nakakadalo, visit them. Puntahan sila, abutin sila. Lalo na yung mga hindi na natin nakikita na dati nating kasamahan. At alamin po natin kung paano. Alamin natin, manalangin tayo kung paano natin sila mapalakas at manumbalik sa Panginoon at sila ay panalangin. Pangatlo, magpadala ng mga encouraging notes. Alam po ninyo, ay gamitin po natin yung social media. Nandiyan ang Facebook, nandiyan ang Messenger, di ba? Pwedeng mag-text, pwedeng magpadala ng mga short notes of encouragement sa kanila. Amen. So magpalakasan po ang isa't isa dahil alam po natin malapit na talagang dumating ang Panginoon. Amen. Praise God. As you see and heard from the news na talagang iba-iba na. Mantakin mo, napakinggan ko kanina sa Saudi, umuulan ng yelo. Imagine mo yun. Kaya hindi po natin alam. Ang mahalaga ay i-maintain natin yung ating pagiging isa sa Panginoon. May kaugnayan tayo sa Panginoon at may kaugnayan tayo bawat isa. So wag pang-apat, wag po nating kaligtaan ang pagdalo sa mga prayer meeting natin, sa care group. Wag pong kaligtaan kasi nagkakaroon tayo dyan ng kalakasan. Diba sa prayer meeting natin ay napag-uusapan natin o naipagpipray natin yung mga bagay na mahalaga. Hindi lang yun, nagkakaroon pa tayo ng mga praise report, yung mga kasagutan ng ating pinanalangin araw-araw. At italaga po natin ang ating sarili sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God is faithful whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Now, tapat po ang Diyos na tumawag sa inyo. Ibig sabihin, back up ka ni Lord. Suportado ka ni God. Amen. So, makipag-isa sa layunin sa pagpapalawak ng kaharian ng Panginoon dito sa lupa. Maging kabahagi, wag ipagkait yung kaloob na talento at abilidad na ipinagkaloob ng Panginoon. Bakit ba kailangan natin ang fellowship? Bakit ba? Marahil tinatanong mo yan sa iyong sarili. Dahil ang fellowship, ito po ay napakahalagang bahagi ng ating pananampalataya na ipapakita natin yung ating pananalig kung tayo po ay mayroong fellowship o umaattend ang fellowship. Amen. So yung ating laging sama-sama, tayo po ay sinusuportahan natin ang bawat isa na sila maranasan nila na matuto pa ng higit sa Panginoon at higit sa lahat ay lumago at lumakas sa pananalig sa Panginoong Hesukristo. At bilang pangwakas, sabi nga sa Matthew chapter 18 verse 19 to 20, pag tayo po ay may fellowship, umaattend lagi, katulad nung mga unang mga churches sa Book of Acts, sabi rito, again I say to you that if two of you agree, magkaisa, on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Saan man nagkakatipon, dahil sa akin, sabi ng Panginoon Jesucristo, naroon akong kasama nila. Amen. So, doon po sa ating fellowship, sa ating ginagawa, every church services natin, ano po ang Panginoon nandoon. Kaya tiyak, dahil siya ay nandoon, ang blessing naroon.
Amen. Praise God. Aming Ama sa Langit, maraming salamat, Panginoon, na kami ay pinag-iisa mo, Panginoon, sa pamamagitan mo, O Diyos, na siyang tumawag sa amin, O God, na kami, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng tamang ugnayan, Panginoon, sa isa't isa. Bunga ng aming pakikipag-ugnayan sa iyo, aming Ama sa Langit, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. At nais kong basahin yung bendisyon mula sa salita ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Praise the Lord.